Under the blue skies of Manila in the Philippines, Manuel Louis Quezon is inaugurated as the first president of the newly formed Philippine Commonwealth. Isang taong singkat, buhat noon hanggang ngayon, na naitayo natin ang bagong Republika ng Pilipinas. Manuel Roxas, newly elected to the presidency, takes the oath of office as a new era of prosperity dawns for the gallant people of the Philippines. May dalang sumpa, National Museum, malas nga ba sa inaugurasyon ng mga presidente? It's time, solid archers, welcome to Archlight, kung saan asintado ang bawat kalaman. May sumpa nga ba na bumabalot sa National Museum ng Pilipinas? Isang mahiwagang puwersa na tila nagtatakda ng kapalaran ng mga naging pangulo na nanumpa rito. Ang National Museum of the Philippines na dating Old Legislative Building, isang gusaling mayaman sa kasaysayan na nagsilbing saksi sa iba't ibang yugto ng ating bansa. Ngunit sinasabing ito raw ay may sumpa. Ang lahat ng mga pangulo ng Pilipinas na dito ay nanumpa ay hindi nakatapos ng kanilang termino bilang pangulo ng bansa. Si Manuel Quezon, ang unang pangulo ng Commonwealth ng Pilipinas, ay nanumpa sa mga hagdan ng Old Legislative Building noong November 15, 1935, ngunit namatay siya bago matapos ang kanyang termino. Sumunod si Jose Pasiano Laurel na sa gitna ng panahon ng Hapon ang panunumpa noong October 14, 1943. Ang kanyang gobyerno ay hindi nagtagal at siya ay ibinilanggo una sa Yokohama, Japan at kalaunan sa National Bilibid Prison sa Pilipinas. Ikatlo, si Manuel Rojas na naging unang pangulo ng ikatlong Republika ng Pilipinas. Gayunpaman, tulad ng kanyang mga nauna, ang sumpa ay tila nanatiling buhay. Siya'y nakaranas ng serye ng atake sa puso na tuluyang naglagay ng wakas sa kanyang termino. Halos 2 taon pa lamang ang lumipas. 3 pangulo, 3 trahedya. Dahil dito, 11 pangulo ang umilag na sumumpa sa loob ng National Museum na parang takot na madamay sa tila maiwagang sumpa ng lugar. Ngunit noong June 30, 2022, bumalik si Ferdinand Marcos Jr. upang sumumpa bilang ika-17 Pangulo ng Pilipinas. Nananatili pa rin ba ang sumpa ng National Museum? Ang National Museum of the Philippines, isang gusaling mayaman sa kasaysayan na nagsilbing saksi sa iba't ibang yugto ng ating bansa. Ngunit higit pa sa pagiging tahanan ng sining at kultura, may isang misteryosong aspeto na bumabalot dito, ang sinasabing sumpa na tila nagtatakda ng kapalaran ng mga naging pangulo ng Pilipinas na nanumpa sa loob ng mga pader nito. Ang neoclassical na gusali na ito na itinayo noong 1921 ay naging tahanan ng Bicameral Congress ng Pilipinas mula 1926 hanggang 1972. Kilala rin ito bilang Old Legislative Building bago ito naging National Museum. Ngunit sino ang mag-aakalang ang isang lugar na puno ng kasaysayan ay maaaring magdala ng sumpa? Si Manuel Luis Quezon, ang unang pangulo ng Commonwealth ng Pilipinas, ay nanumpa sa mga hagdan ng Old Legislative Building noong November 15, 1935. Sa kanyang pamumuno, binigyang diin niya ang kahalagahan ng nasyon at ng wika, ngunit hindi rin siya nakaligtas sa anyo ng sumpa. Noong 1941, muli siyang nahalal para sa ikalawang termino, ngunit ang digmaan ay nagdala ng malalaking pagsubok. Dahil sa banta ng Hapon, nagpatuloy si Quezon sa tungkulin pero sa kalagitnaan ng digmaan, siya ay pumanaw sa Saranac Lake, New York noong August 1, 1944, 1 taon bago natapos ang digmaan. Namatay siya bago matapos ang kanyang termino, isa ng tila tandang pananong sa sumpa ng gusali. Sumunod si Jose Pasiano Laurel na sa gitna ng Hapon ang panunumpa noong October 14, 1943. Sa kanyang inaugurasyon, walang seremonya ng kalayaan, kundi presyon mula sa mga mananakop. 2 taon matapos manumpa, kinailangan niyang buwagin ang kanyang rehimen noong August 17, 1945 sa harap ng walang hanggang kaguluhan ng digmaan. Ang kanyang gobyerno ay hindi nagtagal at siya'y ibinilanggo
una sa Yokohama, Japan at kalaunan ay sa National Bilibid Prison sa Pilipinas. Pumanaw si Laurel noong November 6, 1959 sa edad na 68 na may tanikalang nagbabadya sa kanyang kapalaran. Ikatlo, si Manuel Rojas na naging unang Pangulo ng Ikatlong Republika ng Pilipinas. Inaugurasyon noong May 28, 1946 sa harap ng mga guho ng Old Legislative Building na winasok ng mga Amerikano upang patalsikin ang mga natitirang sundalong Hapon. Gayunpaman tulad na kanyang mga nauna, ang sumpa ay tila nanatiling buhay. Noong April 15, 1948, sa isang mainit na araw sa Clark Air Base, Pampanga, siya ay nakaranas ng serye ng atake sa puso na tuluyang naglagay ng wakas sa kanyang termino. Halos 2 taon pa lamang ang lumipas. 3 Pangulo, 3 trahedya, tila ba ang sumpa ng National Museum ay nag-aanyaya ng mga pagdududa at takot sa mga susunod na lider ng bansa. Ang kasaysayan ay tila nagbigay ng babala, isang paalala na may misteryosong puwersa na nagmamatsyag sa mga umuupo sa trono ng kapangyarihan. At pinakinggan ko ang tinig ninyo na ang sinisigaw ay pagkakaisa, pagkakaisa, pagkakaisa. Dahil dito, 11 Pangulo ang umilag na sumumpa sa loob ng National Museum na parang takot na madamay sa tila mahiwagang sumpa ng lugar. Ngunit noong June 30, 2022, bumalik si Ferdinand Marcos Jr. upang sumumpa bilang ika-17 Pangulo ng Pilipinas. Sa kanyang mga unang taon sa panunungkulan, mga mabibigat na hamon agad ang kanyang hinarap mula sa bumabagsak na ekonomiya sa lumulubong utang ng gobyerno na umabot na sa record high na 15.69 trillion hanggang sa mga banta mula sa China. Ang mga survey ay nagbigay ng babala mula sa mataas na pagsang-ayon. Noong una, ang kanyang approval ratings ay bumagsak sa 53% habang ang trust ratings ay nasa 52% ayon sa Pulse Asia survey noong Hunyo. Patuloy ang mga aligasyon, mga bulong-bulungan ng paggamit ng cocaine at ang mga tawag na magpa-drug test gamit ang hair follicle, mga isyu na tila nagpapahirap sa kanyang liderato. Habang patuloy ang kanyang pagharap sa mga krisis, muling bumabalik ang mga tanong. Ito na nga ba ang sumpa ng National Museum? Ang misteryosong puwersa na nagpalipad pagpanahog sa mga naunang Pangulo, mananatili bang buhay sa kanyang panunungkulan? Sa bawat hakbang niya sa entablado ng kasaysayan, ilay isang espada ang nakatirik sa kanyang ulo, handa bang tumaga sa sandaling hindi siya maging matagumpay. Ngunit ang lahat ng ito ay haka-haka lamang, mga bulong ng kasaysayan na walang katiyakan. Ang sumpa ba ay totoo o ito'y isang bahagi lamang ng kwentong bayan na nagpapakulay ng ating nakaraan? Tulad ng sinabi ni Luisa Carr, maraming tao ang hindi naniniwala sa sumpa, ngunit ang katotohanan ng kasaysayan ay hindi nabubura ng pag-aalinlangan. Kaya't ang tanong ay nananatili, si Ferdinand Marcos Jr. ba ay magiging eksepsyon o magiging bahagi rin siya ng listahan ng mga Pangulo na hindi natapos ang kanilang mga termino dahil sa anino ng National Museum? Sa harap ng mga pagsubok na patuloy na ang hinaharap, tayo'y magmamasid, mag-aantay at magtatanong, ang sumpa nga ba ng National Museum ay buhay pa rin hanggang sa kasalukuyan? Anong masasabi mo sa video na ito, Solid Archers? I-comment mo lamang sa ibaba ang iyong sagot. Solid Archers, kung meron ka mong reaksyon sa video ito, i-tweet gamit ang hashtag Archlight at hashtag Asintadong Kaalaman. Maraming salamat sa panunood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Archlight para maging updated ka sa marami pang videos. Kita-kits po muli sa mga susunod na video. Solid Archers, it's time!